Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kaming lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, ganitong manalangin. Ano ba ito sa Biblia? Atin pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo pa'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, ganitong manalangin. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Mateo chapter 6 verse 7 to 8. Verse 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakipinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. 8. Huwag ninyong silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, pag tayo daw po ay mananalangin o may hihilingin sa ating Diyos amang nasa langit o magdadasal, ay huwag na po tayo gagamit ng napakaraming salita. Kung ano-ano klaseng salita, ano-anong klase ang mga sinasabi natin, huwag na po tayo gagamit ng mga ganong klaseng pangungusap o salita. Sapagkat alam na po ng ating Diyos amang nasa langit ang ating pangangailangan bago pa raw natin ito hingin sa Kanya. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Pinagtitibay po sa ating nabasa, idirekta na natin kung ano yung ating mga sasabihin, hilingin sa ating Diyos amang nasa langit. Banggitin na natin kagad sa Kanya. Huwag na kung ano-ano klaseng salita pa ang ating babanggitin. Ayan po ang nilalaman ng talata. Huwag na tayong gagamit ng napakaraming salita sa panalangin o pagdadasal. Sapagkat alam na po ng ating Diyos amang nasa langit ang ating pangangailangan, ang ating hihingin sa Kanya. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Huwag na po tayong magdarasal, mananalangin, kung ano-anong klaseng salita po ang ating babanggitin.
Ayaw po ng ating Diyos amang nasa langit sapagkat alam niya na kung anong kailangan natin bago tayo manalangin. Napakaganda po ang ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay, at control dito sa sanlibutan. Brother and sister. Magtatapos na po ang ating topic, tayo ay manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa ating katawan at espiritual. Maraming salamat po. Ang ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.